daming na taong naligtas. Pero hindi nila naiintindihan talaga yun, no? Pero sabi naman ni Jesus, ano? Father, yung Father kasi sa hangtugan niya, no? Father, forgive them for they do not know what they do. Yan ang sabi ko nga sa inyo, napaka-halaga na ano, no? Pero, ang napakahalaga dito na binanggit na ang ating Panginoong Jesus, no? Forgive them for they know what they do. And God's forgiveness. Yan ang dapat natin maunawaan. Pagka talagang tayo ay napatawad. So, kailangan maunawaan natin ang kahulugan talaga nito. Okay, so in God's forgiveness means, sa Matthew 5:44, no? Yan. Mabasa natin yan. Palagay lahat yan. No? So, yan ang sinasabi ng God's forgiveness means, kaya sabi nga sa inyo, pagka kayo ay nagpapatawad so, ito ang napakahalaga na dapat natin maunawaan sa pagpapatawad, no? So, God's forgiveness means, una, you love your enemies. Isipin niya, no? Sino sa inyo may mga kaaway? No? Talagay niya, love your enemies. No? Pag may kaaway ka, sinabi sa'yo, ang pangit mo. O, di ba? Pagka, if you love your enemies, pag sinabi sa'yo, ang pangit mo, anong sasagot mo? Love your enemies. Anong sasagot mo? Mas lalo kang pangit. Ganyan yung mga talaga gano'n, no? Kasi Kristiyano ka, ano ka, bakit? Yung sinabi sa yung pangit mo. No? Lahat ng mga kaaway natin, di ba lahat ng kaaway natin, talagang negative lahat sa atin, binabanggit sa atin, di ba? Lalo-lalo na yung pag sinabi sa yung, ang pangit mo. No? Yun nga, pero pag if you love your enemies, sinabi sa iyo, pangit mo, anong sasagot mo? Ha? If you love your enemies, sabi niya, pangit mo. Okay, sige, thank you lang. Yan lang. Kasi, pagka ganun, yung kaaway mo na ganyan, mabibless sa iyo. Kasi magbubulat talaga sa iyo eh. Kaya mga dadaman niya na, totoo talaga Kristiyano ito. Diba? Pero pag sinabi mo, pangit mo, mas lalo kang pangit mo. Yung ganyan, natitisod talaga. Yung mga tao, yung kaaway ko. Sabi nga sa inyo, dami naging mga kaaway. Pero, ang sagot ko sa kanila, dahil sa Panginoon. O napagpala sila. Matay sila ng aking church. Yun. Diba? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo, ano? Ano man ang mga kaaway mo, ano mo binabanggit sa iyo pagka may kaaway ka? Pag talaga may kaaway talaga, ano natin binabanggit sa iyo, ano sinasabi sa iyo? Pagka ano man ang sabihin sa iyo, negative sa iyo, bibigyan mo ng magandang bunga sa kanya. Para talagang mapanalunan mo talaga siya sa Panginoon. Dahil mabibless siya sa iyo. Yan ang tandaan nyo, love your enemies. Hindi yung pag may kaaway ka, ikaaway ko, kaya awayin ko talaga yan. Diba? Kaya na sinasabi ko sa inyo, kaya na si Jesus, talagang dami talaga umaway talaga sa kanya. Pero binanggit na talaga sa mga naligtas niya mga tao. No? Sinabi niya, love your enemies. Diba? Kaya nagulat talaga sila. Yung mga disciples natin naligtas, di ba? Kaya alam niyo naman, kahit na sabihin Kristiyano ka, pagka talagang may kaaway ka, sinisiraan ka, benta ka, walang babagitin mo. Ang ibig sabihin niya, para talaga mapanalunan talaga natin ang ating mga kaaway. Panginoon, siguraduhin natin talagang mahalin natin talaga sila, no?
Yan ang napakahalaga. Kaya sabi nga sa inyo, ako wala akong talagang kaaway talaga na ano. Eh, lahat ng aking naging mga kaaway yung talagang ano, na dahil di nila di nila nagugustuhan yung aking ginagawang pangangaral, gano'n, ganyan, no? Pero, nang binabanggit ko sa kanila na talagang, no, na kailangan sila talaga ay, no, mapagpala, no? Yung sarili mo mismo ang ipapahayag ko sa kanya, no? Para talagang, yun, sabi ko nga sa inyo, no? Kaya yung lingkod na, at yung mga kaawat ko na ano, napanalunan ko talaga sa ubaw, no? Lalo na yung aking mga pinsan sa ubaw nun. Dami din nagsasabing negative sa akin, gano'n, no? Dahil sa akin ginagawang pangangaral pagtutuloy sa ubaw nun. No? Pero, yun yun. No? Napakahalaga, no? Na talagang nung time na talagang ako yung nangangaral pagtutuloy sa ubaw nun, no? Marami talagang mga kaaway ko dun. Yung talagang, no? Binabanggit ko sa kanila na ano dahil sa sabi ko lang yung binabanggit sila, nalaga na nila, mahal ko sila, kapagamat ang sama ng binabanggit nila sa akin. Nasabi ko, okay lang, hindi yan ang inaano ko, no? Pero, nagulat sila sapagkat nasabi nila, grabe, no? Lahat ng binabanggit natin na masama sa away natin. Inaaway din talaga tayo. Pero si Bishop, di mo yan, no? Diba? Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo para talagang mapanalunan natin ang ating mga enemies, ang ating mga kaaway. Siguraduhin talaga natin na ipapayag talaga natin ipapayagan ng ating Panginoon dito sa kanila para talagang mapanalunan natin sila sa kaligtasan. Ito naman, susunod, bless them that curse you. Nakalagay yan sa kahit po. So, bless them that curse you. Ano yung curse na yun? Naghahangat ng masama. Pagpalain nyo yung naghahangat sa inyo ng masama. Bless them that curse you. Naghahangat sa inyo ng masama. Ano ba pag-ibig mo? Naghahangat sa inyo ng masama. Ibig sabihin yan, ang napakahalaga lamang dito sa pagpapala natin. Yung talagang yung kaligtasan kasi talaga ng mga talagang mga tao talaga. Ano man ang ginagawa nila sa atin. No? Pag pinagpala natin siya, sasabihin mo lamang yan. Kasi mo, dahil Kristiyano ka, may pinagagawa sa inyo ng na hindi maganda talaga. Pero, hindi ko talaga inaano. Okay lang, sige, Kristiyano kasi ako, hindi ako pwede gumawa ng ganyan. Diba? Kaya ganun ang ganun, pagkakaitag Kristiyano talaga, ano man, inaalok sa inyo ng mga tao na parang nagawa nito, pero hindi naman talaga mabuting paggawa, masama yan. No? So, ano lang, Kristiyano ako, hindi talaga ginagawa tayo ng mga ganyan. No? So, yun ang talaga hindi yung sabi nga sa inyo, papamurang ka lamang dahil lang sa pera lang. Diba? Kaya yan ang nasabi ko nga sa inyo, sa ubaw nung ganyan din binibigyan ako ng pera para gano'n. Hindi ko tinatanggap. Dahil hindi ko pwedeng gawin yun dahil masama yan. Hindi ka lugod sa harap ng Diyos. Ginaganyan ko sa kanila. Kaya nagugulat sila. Nagdating din ang time. Ilan yun, nagulat sila dahil marami ako ng mga napanalunan din. Maraming kasalanan dahil na gano'n. Dahil sa masama nga, hindi ka talaga pinapanggap, hindi ka lugod-lugod sa harap ng Diyos yan. Pag ginagawa niyo yan, tingnan niyo, ano mangyayari sa buhay niyo. Nangyari nga. Nag-negative ang pangyayari sa buhay nila. Kaya, umattend din sila sa church dito sa sa Kubono, no? So, ibig sabihin yan,
Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bless them that curse you. Yan ang ano, no? Para talaga, mapangalalunan talaga natin. Kaya yung pinapagod ko, forgive them for they do not know what they do. Hindi nila alam ginagawa nila. Yun ang meron. Pero ikaw alam mo kung ano, di ba? Kaya nga si Jesus, ang dami kumuha sa kanya masama. Diba? Pero, sabi niya, forgive them. Forgive, papatawarin. Diba? Dahil may mga disciples, sinabi kay Jesus, bakit ganyan mga yan? Kailangan doon. Pero, si Jesus, hindi nga, no? Kaya nga, yung mga disciples ni Jesus talagang, dahil sa pangyayari niya na nakapako si Jesus sa krus, nabago talaga, malaki ang talagang ginawa lang, lalong-lalong namatay na si Jesus. Kasi si Jesus ay talagang mamamatay na talaga dito na siya na ipako sa krus. No? Pero before that, sa bandang huli yun. Sa pampito itong ano ito. No? Okay. Next, do good to them that hate you. Ayan. Sige gagawa ng mabuti na talagang umaaway ka. Ayun, umiiwas talaga sa inyo talaga, no? Do good to them that hate you. No? Ayun, mabuti sa lahat ng umiiwas talaga sa ano mo, no? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, pag talagang gumagawa talaga ng mabuti ka, talagang gumagawa ng mas sa akin talaga, di ba? Sabi nga sa inyo, mapapanalunan talaga nila, mapapanalunan natin sila talaga sa kaligtasan. Yan ang ano, sa una lang yan, pero marirealize nila, malalaman nila, ito ka talagang Kristiyano. Kaya yun ang napakahalaga ng mga makasalanan pag napatunayan ka na ikaw ay talagang tunay na Kristiyano. Kaya, sa susunod na approach niya sa iyo, ayan, tingnan mo, magugulat ko na lamang na kasama na siya sa iyo. Yan ang napakahalaga sa ano yan, no? Do good to them that hate you, no? Eh, alam mo, pag hindi hate sa iyo, eh, talaga. Hate ka rin kayo. Yan talaga yung mga ano eh, no? Pero, pag bibigyan mo talagang yung nakabutihan talaga, lalo, papaguran mo, bibigyan mo ng ano. Oo, ganyan ginagawa ka dyan eh. Do good to them that hate you, bibigyan mo talaga ng pagpapala ng puso. Nagugulat sila, sige sila, nato si Bishop. Pero binibigyan pa tayo ng pagpapala. Na? O, kaya ano nangyari? O, lahat. Doon sa kubaw, sabi ko nga sa inyo lahat, nanindira sa akin doon. No? Nag-aral sa akin sa Bible school at yung church noon na yung wife ko kasi nagpapastor talaga noon dahil naiinita ako sa iba't ibang paglinggo kasi iba't ibang talaga ang nag-preach, no? Pero yung wife ko talaga nag-preach sa church, no? Pero yun ang gusto ko maulumahan nyo talaga, no? Dito din that hate you. Yung mga talaga lahat ng mga naninira sa akin, mga ano ganyan. Hindi negative yung aking pagkakayag sa kanila. No? Nagugulat sila. Ang ganda pa ng pagulot dahil binibigyan ko pa sila ng pagpapala. Kaya, hanggang huli na, yun. Nagsisimba na sila. At tapos, after nila magsimba, pagpala sila sa pagtinig ng salita ng Diyos, pag ako yung nagkakasip, pero Sunday na ako nag-preach sa church natin doon eh. No? Pagka nakinig sila ng message ko, ayun na, may blessed sila. Kaya nag-aral na rin sila sa Bible school. No? At naging mga pastor na rin. No? Okay, next naman. Pray for them which despitefully use and persecute you. Ngayon, despitefully, yan yung umahamak. No? At yung persecute naman, yung nagpapahirap. So, sino sa inyo ang merong umahamak sa iyo? No? At nagpapahirap sa iyo. No? Kung may umahamak sa iyo, sasabihin mo, hamakin mo rin. No? Kailangan mo, pag pinahirapan ka, pahirapan mo rin. No? Pero, ganun man, pag-pray mo lang. No?
pray mo, parinig mo sa kanya, pray mo. Okay, sige. Thank you lang, thank you, sige. Pag-pray na lang kita, sige, pray mo. Ganun. Ganyan ang ginagawa ko, lahat ng nagpapakusa. Ganyan, no? Nagmahamak sa akin, papakirap sa akin, ganyan. Lirik-request ako na talaga ipag-pray ko sila. Madama nila yung prayer ko. Madama nila kakaiba talaga. Sabi nga sa inyo, pagka talagang spiritual talaga ang pag-pray, madadama talaga ng makasalanan mo. Kaya sabi nga sa inyo, kaya ito ay aking pinapahayag talaga. Dahil hindi na, alam niyo naman sa aking mga pinapangaral mo, dami talaga mga lugar mo, mga churches na pinapangaral ko na nag-bless sila talaga sa itong aking binanggit na ito talaga. So, naintindihan nila yung Father, forgive them, for they don't know what they do. Yan. Yan ang napakalaga, hindi yung hindi natin alam yung ginagawa nila, pero ayaw natin patawarin. Okay, so, yan ang napakalaga. Pag tayo talaga ay nagpapatawad talaga, no? Hindi naman lang kasi naiintindihan yung ginagawa nila. Yan din pinapanggit ni Jesus sa atin. No? Kaya lahat ng mga makasalanan, pag anong pinapahayag na binasabi sa atin, no? They do not know what they do. So, pagka ganun, anong babanggitin mo? Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them, which despitefully use and persecute you. Yan ang napakahalaga. Ito naman, susunod naman, no? Today, shalt thou with me in paradise. Yung paradise, ito yung langit ko. Dahil si Jesus talaga, ay talagang nakapako nito sa krus, talagang mamamatay na rin talaga si Jesus, no? At talagang balik sa langit talaga. Pero itong dito, saan niya pinanggit talaga ito? Today, shalt thou be with me in paradise. Alam niyo ba di ba merong dalawa na kasama ni Jesus sa cross, di ba? Yung isa, sinisiraan talaga si Jesus. Pero yung isa, na-realize niya talaga si Jesus as Lord and Savior. Kaya sinabi niya, Lord, patawarin mo sa aking mga kasalanan. Natanggap kita bilang Lord and Savior ko. Diba? Kaya ano sabi ni Jesus sa kanya? Okay. Today, shalt thou be with me in paradise. Nang ibig sabihin yun, kasi mamamatay na rin talaga yung lalaki na yung nakasama ni Jesus sa krus. Diba? Kaya, ang pinagin ni Jesus, okay, kung mamatay man tayo ay kasama na kita sa langit niya. Yun ang napakahalaga na talaga. No? Kasi, kaya yung mga disciples na, nung malaman nila na bakit ganun? Nung na kasama lang niya napapod lang sa krus, saka lang humingi ng tawad kay Jesus, nakapatawa ng kanyang kasalanan. Pinatawag din ako Jesus, sasama niya sa langit. Kaya nagulat yung mga disciples. No? Kaya, ano talaga ang napakahalaga dito, no? Okay, una. Works don't save. Hindi mo nga ba ginagawa natin na ay para tayo maligtas, kundi faith in Christ. That's no? So, ito mean, yung faith in Christ. Kasi nakalagay dyan, for by grace are ye saved through faith. Yan. So, yan ang napaka-halaga na dapat natin maunawaan dyan. Ano? Faith in Christ does. So, ibig sabihin, for by grace are ye saved through faith. Kaya nga, tinan nyo dito sa it is never late to turn to God for salvation. No? It's never late to turn to God for salvation. Sa mga maliligtas talaga, huwag natin magpapatatagalin talaga. Kundi, pag talagang kilala mo si Jesus as Lord and Savior, pag kilala mo si Jesus as Lord and Savior, kailan mo tinanggap si Jesus as Lord and Savior?
Kaya sabi nga sa inyo, di ba sabi nga sa inyo, marami nakakilala kay Jesus as Lord and Savior, pero hindi pa tinanggap si Jesus as Lord and Savior. No? So, yan ang alam yan. It is never late to turn to God for salvation. No? Yan ang dapat natin na maunawaan. Sabi ko sa inyo, itong mga salita na itong galing ito talaga sa original. Greek and Hebrew talaga ang galing talaga itong mga salita na ito. No? Kaya pag pinanggit niya yung Luke 23:42, mahalaman nyo kung ano nakalagay dyan, di ba? Pero ang napakalaga nga, it is never late to turn to God for salvation. Huwag na, kung pinahayag na sa iyo na si Jesus ay Lord and Savior mo, o kilala mo na, pero kailan mo tinanggap? Tinanggap mo after 2 years. Yung mga ganyan na no? Kasi nga, yung mga pag sila naging Kristiyano, gulat sila, nagsisimpa na sila, ganyan, no? Maganap ng tungkulin sa Panginoon. Kaya yung mga ibang tao, pag alam nila, pag na sila maging Kristiyano, yung mga magsimpa pa, ganyan, hindi na mangyayari. No? So, ang napakahalaga, pag tinanggap talaga natin si Jesus as Lord and Savior, yung spirituality ang napakahalaga dyan. No? Hindi yung tinanggap mo si Jesus, Lord and Savior, pero hindi mo nadama yung spirituality ng buhay mo. No? Kaya yung mga iba, pag tinanggap si Jesus, sino sa inyo nung tinanggap si Jesus? Kasi baka nakagad ulit. Ganun, di ba? Yun ang epekto niya talaga sa ating pagtanggap kay Jesus as Lord and Savior, ha? Hindi yung tagal mo na nga ng never late na. Okay, so tandaan niya, ha? Do not late to turn to God for salvation. Yan ang mabigyan natin sa lahat ng mga taong tatalihan ng Diyos sa atin, no? Kapag binanggit nila sa iyo na, nakilala ko na talaga si Jesus as Lord and Savior, eh. Kaya tinanggap mo na ba si Jesus as Lord and Savior? Hindi pa. Mga bandang huli na lang. Diba? Kaya nga, kasi kilala niya na talaga masisimba kasi pagsisimba talaga. Kaya yan ang nasabi ko sa inyo, ang kaligtasan ay, sabi ko sa inyo, ay talagang mayroon talagang matinding pagbabago dahil sa spirit, dahil sa spiritual, yun ang napakalaga dyan. Okay, so those who repent at the very last moment will be with God in His kingdom. O yan. Pagka ikaw ay, sabi nga sa inyo, tulad nga yung katabi ni Jesus sa cross, di ba? Dahil alam niyang mamamatay na siya, gano'n, no? Kinilala niya si Jesus as Lord and Savior. Tinanggap niya si Jesus as Lord and Savior. Yung sumatawad sa Panginoon. Yan nga. Ito ang nasabi ko sa inyo. Kunyari, kung talagang mamamatay ka na, gano'n. Anong gagawin mo? Hindi ka naman Kristiyano. Ha? Kaya, isabihin kung alam mo na meron kang best friend na mamamatay na, pero sabihin, hindi pa tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Ano gagawin mo sa kanya? Anong papayag mo sa kanya? Ayun. Okay, sige, bago ka mamatay, hindi ka na muna ng tawad sa Panginoon sa kasalanan mo. Para pagka namatay ka, makakarating ka sa langit. Sabihin sa iyo, ay, gano'n ba? Sige, ganyan, o. Ha? Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Alam mo, mamamatay na siya, hindi siya Kristiyano. Pero, ipapahayag mo sa kanya, naku, mamamatay ka na pala. Nabi ng doktor siya, mamamatay ka na. Okay. So, magsisi ka lang sa iyong makasalanan, pinatawad sa Panginoon, tanggapin mo siya bilang pagmasalita ng Panginoon sa iyo, no? Para talagang makarating ka sa langit pag namatay ka. Yan, ha? O yan ang napakaganda. Those who repent at the very last moment will be with God in His kingdom. Yung kingdom na yan, langit yan. Yan. Tinatandaan
tandaan ninyo na kung meron talaga mga mamamatay talaga na ano, no? Pero yan ang sabi ko nga sa inyo na yung kaligtasan talaga, ano, for by grace are ye saved through faith. Basta ang napakalaga ay ano, di ba naman hindi yung works don't save, but faith in Christ. Yung sinasabi ko, basta meron mga hindi makasalanan, basta nagkaroon ng pananampalataya talaga kay Kristo. Naliligtas yan. Ayos, ha? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nag-research kayo sa Greek and Hebrews, maunawaan nyo talaga yung kapayagan din sa talata na pinapayag dyan. No? Kaya sabi sa inyo, ay sabi kasi, nag-aaral ako ng Greek and Hebrews, ang talagang talaga yung ating mga naging mga pagayag na salita ng Diyos. No? Pero yun na, yung ating pagtuturo sa Bowie, sinabi ng mga estudyante ng mga pastor, yung pahingayin muna natin si Bishop kasi natin pala yung kanyang lupang katawan eh. Papahingayin muna natin. Isip kapag magaling na siya, papahingayin muna natin. Ayaw pa nila akong pagturuin dahil iisip nila. Pag nagturo ko sa Cubao kasi dami ko talagang tuturuan sa iba't ibang lugar. Dami kong pupuntaan. Kaya sabi nila, mapapagod talaga si Bishop. Ano to? Papagod na naman ang katawan niya. O pagka anong nangyari niya, iniisip yung iba. Naku, baka matay na si Bishop. Pag talaga napagod ako ng matindi, no? Pero anyway, ito ang sinasabi ko nga sa inyo, yung pananampalataya talaga natin sa Panginoon ang napakahalaga. No? Dahil yan, ang kaligtasan natin ay talaga pananatilihin talaga ng Panginoon sa atin na maayos at malakas. Ha? Ay hindi lang yung gawa natin. Pinagmamalaki mo yung gawa mo. Pero yung faith mo, hindi. Sabi nga sa inyo, marami nag-work talaga sa Panginoon mga Kristiyano. Pero yung pananampalataya, hindi na-apply talaga. No? Kaya yan ang, they shall thou with me in paradise. Kaya tinin nyo, no? Yung ano ni Jesus, kasama ni Jesus sa krus, no? Yung isa, sinisiraan pa si Jesus. Di ba dalawa yan, nasa gitna siya, di ba? Pero yung isa, na-realize niya talaga na siya ay makasalanan, kaya humingi siya ng tawad sa Panginoon. No? At sabi niya, patawarin mo ang Panginoon Jesus. Natanggap nila bilang Panginoon sa tagapagligtas ko. Anong nangyari? Yan ang binanggit ni Jesus. Today, shall thou with me in paradise. Kasi talaga pumamatay na sila. Kaya yun ang binanggit ni Jesus. No? Ang napakalaga, pagka naligtas talaga, no? O, tingnan niyo yan, ha? Hindi works, kundi faith, no? Faith in Christ, that's, no? Okay. So, ngayon, itong ikatlo. Ito ngayon ang, kung kilala niyo si Mary, no? Woman, behold thy son. Tapos yung anak niya ngayon, son, behold thy mother, no? So, yan ang napakahalaga dyan, no? Kaya, Christ speaking to John and Mary dyan, no? So, ito naman ang inanong the truth about Mary as mother of Christ, no? Yung nakalagay dyan, there is no scripture reference that Jesus addressed Mary as his mother. Yung sinabi ko sa inyo, hindi, wala kayong magbasa sa Bible na talagang si Mary ay talagang nanay talaga ni Jesus talaga, no? Alam niyo naman, pagka talagang nanay, di ba nung pinanganak ni Mary si Jesus, o, di ba, wala siyang asawa pa, wala pa, di ba? Kaya lang, yung buntis na si Mary, binabit kay ng angel, no? Talagang sabi, pakasalan mo na yung asawa mo para diba? So, yun ang napakalaga dapat natin na maunawaan, no? Na Jesus addressed Mary as his mother,
No? At kaya ito ang napakahalaga na dapat natin na maunawaan. No? Wala tayong mapapasok sa banal na kasulatan, Biblia, na si Mary ay talagang nanay talaga ni Jesus, no? Eh, ano pala yun, yung buntis pa lang yan, ay yun na, no? Pero dahil na si Jesus ay talagang talagang namin 12 years pa si Jesus noon, naglilingkod na talaga si Jesus. No? Nagugulat yung si Mary sa kanya, no? So anyway, yan ang napakalaga na dapat natin na si Mary ay hindi talaga nanay ni Jesus. Ha? Walang talata sa Biblia na basa natin na si Mary ay mother ni Jesus. Okay, ito naman susunod. No? Jesus described his mother and true family. Okay, sa Mark chapter 3 verse 35, no? Anong describe ni Jesus as mother and true family? Ito sa Tagalog, no? Sino man gumaganap ng kalooban ng Diyos, no? No? Ito'y aking mga kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, at ina. No? So, yun ang gusto kong mga gawain dito talaga. Yung pagiging mother and true family. No? Kaya, ay, si Jesus ay talaga ngayon ang pinakayag niya talaga, no? No? Sino mo nang gumaganap ng kalooban ng Diyos? Sino gumaganap ng kalooban ng Diyos? Ang tayo naglilingkod talaga sa ating Panginoong Diyos. O yan, anong nililingkod si Jesus yan, no? No? Ito'y aking kapatid na lalaki, ito'y kapatid kong babae, at ina. Yeah. No? So, yun ang napakahalaga na dapat natin na maunawaan, no? Sa lahat ng ating mga pinapayag ng kaligtasan, no? Sa no? Eh, pagka talagang kapatid na lalaki, kapatid na babae, o ina, ama, yan ang napakahalaga kasi ang binabanggit ni Jesus yan ang mother and true family niya talaga, no? Yun ang dapat natin na maunawaan talaga. Ating pag-minister talaga natin ay mga nanay, mga tatay, mga kapatid, mga lalaki, mga kapatid babae, yun ang talagang dapat natin nabigyan ng attention sa ating pagayag ng salita ng kakaligtasan ng ating Panginoon, no? So yun ang dapat natin bigyan ng attention sa ating buhay para talagang mapanalunan talaga natin ng maraming mga makasalanan, no? Na talagang i-recognize talaga ni Jesus ang mga tatay, mga nanay, mga lalaki, babae, na binabanggit niyang kapatid niya. Doon siya ay nandito sa earth talagang yan si Jesus, no? Lahat ng mga lalaki, mga babae, mga kapatid niya, no? Ang nanay, ganyan, no? So, yan ang dapat natin na naunawaan na si Jesus talaga ay ni-recognize niya talaga, no? Lahat ng mga taong pinilagay ng Diyos sa Kanya, binigyan niya ng mahalagang attention, kaya ayun, tingin niyo. No? Kaya sabi nga sa inyo, yung mga disciples, no? Pero nung namatay na si Jesus, ano nangyari na sa mga disciples? Nung nabuhay na maguli si Jesus, ayun na, nagulat na ang mga disciples at yung mga taong tinawag sa kaligtasan ng Panginoon. Sa pantanguli yan, no? Tinawag sa kaligtasan, ang dami ng ginawa, no? Napaghahayag ng Diyos bilang kaligtasan. Yan ang napakahalaga dyan sa ano niya, no? Okay, anyway, ito naman, yung may katlo. Jesus instructed John to care for Mary, his true mother. No? So, sabihin, in-instruct talaga ni Jesus talaga, no? To care for Mary, alagaan niya talaga ang kanyang nanay. Ito binabanggit talaga ni Jesus kay Mary talaga. Alagaan mo, no? No? At lalo si John, yung anak niya, no? Alagaan mo yung ina, no? So, ito din itong si Jesus talaga. Sa ating family nga, sabi nga sa inyo, no? Ikaw yung nanay ko, ikaw yung tatay, alagaan mo talaga mabuti yung mga anak. Ano lang kami dyan?
talagang binabanggit ng ating Panginoon Jesus na talagang nasa inyo. Kaya ang mga anak nga talaga ay sabi niya sa from the Greek word and Hebrew word, no? Mapapansin ko talaga ito, ano na ito, no? Pagkumat, in-instruct lang naman ito kay Mary dahil si Mary talaga ay naging nanay talaga ni Jesus, di ba? Pero, sabi nasabi ni Mary, sabi kay Mary, alagaan mo, yung anak mo si Jesus. Hindi si Jesus ay binanggit na, alagaan mo yung nanay. Masabi ko kaya, yun ang nakakalaga diyan. Pero ito ay sabi ko na sa inyo, no? Woman, behold thy son, behold thy mother. No? So, ibig sabihin, yan ang binanggit ng Panginoon sa nanay at maging sa tatay, maging sa mga anak. No? Yan ang message ni Jesus na si Tatlo. Ito naman, sa pang-apat naman, no? My God, why hast thou forsaken me? Ayan, yan ang pinahayag ni Jesus. Talagang pinabayaan talaga ng Diyos talaga si Jesus, no? Kaya nagulat kasi si Jesus sa kanya talagang mga ganyang mga pangyayari, no? My God, why hast thou forsaken? Bakit mo ako pinabayaan? No? No? Yan ang hingiran niya. My God, why hast thou forsaken me? Ganyan, no? So, ang napakalaking description of suffering of the Savior, no? But anyway, napakalaking lang naman yan, yung pagtitiis talaga ni Jesus, no? Pero nadama niya talaga yung mga kasalanan ng sanglibutan. No? Yan ang napakalaga kay Jesus. Nadama niya lahat ng mga kasalanan sa buong mundo. No? Dahil si Jesus talaga ang ginamit talaga sa ating sa mundo talaga na talaga. No? Ang dami talaga mga naligtas talaga. No? Because Jesus felt the sins of the world. No? Yun ang napakalaga dyan. Pero yung ito na sa sina, sa sina lang, no? Ito, Jesus suffered physical agony and spiritual separation from God so that we would never experience eternal separation from God. Yan. Ito na naman Jesus. Jesus, no? Si Jesus, no? Nakaranas ng pagtitiis talaga ng kanyang sarili, no? Yung kanyang personal na physical na kalagayan. At yung spiritual separation na naman rin niya na talagang nahiwalay sa spiritual na buhay, no? Pero, anong purpose ng Diyos sa kanya? No? Para hindi natin maranasan ang separation from God eternal. No? Yan ang talagang napakalaking ginawa ng ating Panginoong Jesus, no? Para hindi talaga tayo ma-separate sa kalagayan natin sa Panginoong Jesus, no? So, itong napakalaga natin na bigyan mo lang attention, no? No? Ano man yung ating talagang nadadama at nararanasan, no? Sa ating pamumuhay, sa ating Panginoong Diyos, no? Ang napakahalaga nito ay hindi talaga tayo ihiwalay talaga ng Diyos, no? Sa ating kaligtasan. Kaya ito ang napakahalaga na dapat natin na maunawaan. My God, how I have to forsake. Pinabayaan talaga ng Diyos talaga si Jesus. Pero, anong purpose niyan? Para talaga tayo ay talagang hindi talagang mahiwalay, no? Sa ating Panginoong Diyos. No? Yun ang napakahalaga na dapat na ginawa ni Jesus. Pagkabot pinabayaan talaga siya. Diba? Alam niyo naman yung nangyari kay Jesus. Diba? Ang dami na talaga Lalo na. No? Nakapasok na siya sa krus. No? Talagang yung nadadama na talaga na nadadama niya pababaya ng Panginoon ng Diyos sa kanya. Ano? No? Pero ano ang naging magandang resulta ito sa lahat ng mga taong tinawag sa kaligtasan? Diba? Diba? Lahat ng mga naligtas din dahil kay Jesus, di ba?
Dahil kay Jesus, alam naman niyo naman kung ano talaga yung mga pangyayari kay Jesus nung nandito siya sa earth, di ba? Ano bang ginagawa niya? Nangangarap sa salita na ito. Marami siyang natawag na kaligtasan. Pero bakit nangyari yung gano'n? No? Pero yun nasa kasi inyo, kaya ginawa ng Panginoon niya para talaga makabalik na si Jesus sa langit talaga, no? Pero ang napakalaga doon ay yung dahil marami na talagang kaligtasan na tinawag ni Jesus, no? Kaya yan ang pangyayari talaga ng suffering of the Savior. Yung tagapagligtas natin si Jesus, pero nag-suffer siya namin sinuffer, di ba? Pero yun nga, para tayo talaga ay hindi talaga separate talaga, no? Sa ating Panginoong Diyos. Yun ang napakalaga na lamang na ginawa ni Jesus. Siya ay talaga nag-tiis talaga sa earth. Pero ano ang kahulugan niyan? No? Anong purpose niyan? Para tayong lahat ng mga tinawag sa kaligtasan ay hindi talaga natin madadama pag-separate talaga sa ating Diyos. Yan ang napakaganda naman na dapat natin na maunawaan. Kaya sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? O bakit? Para ang lahat ng mga taong tinawag sa kaligtasan ay hindi maiwalay forever sa Diyos. Ito naman napakalaga dyan. Ayos, no? Ang dami talaga mga Kristiyano talaga, hindi naman talaga naiwalay sa ano. Pero meron din talaga naiwalay. Meron din talaga mga pangyayaring mga Kristiyano naiwalay talaga kay Jesus. Pero konti lang muna. Ano lang yun? Bibira lang yun, no? Pero lahat ng mga Kristiyano talaga na hanggang sa kasalukuyan ng matanggap ni Jesus as Lord and Savior, na po talaga pinatatakutan talaga yung makaseparate talaga kay Jesus. No? Kaya yun ang napakalaga natin, ha? Tandaan nyo, si Jesus na talaga nag-suffer sa atin, ha? Para talaga tayo ay mapanatili talaga ang ating kaligtasan. No? Yan ang napakahalaga ng suffering ni Jesus, ha? Tandaan nyo yan, ha? Yung suffering ni Jesus, alamin natin talaga yan para talaga malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating kaligtasan. Napakahalaga lang yan. My God, why hast thou forsaken me? Oh, bakit? Para hindi at mga Kristiyano lang ay hindi mahiwalay talaga sa Diyos. Walang hanggan, eternal. Ha? Yan ang napakahalaga na message yan, no? Na ito naman ang panlima ay church, no? Ano ba talaga yung pagkaulo talaga ni Jesus? Siya ay nakapako sa krus, no? Pero ito naman napakalaga na ang Psalms 42 verse 1, no? Grace dispenser to a thirsty world. Ang dispenser may tinaran na mamamahagi, no? Ang biyaya ay namamahagi, no? Sa mga nauuwaw sa sanlibutan, no? Yan. Kasi pagka nauuwaw sa sanlibutan, nagpapahagi talaga, namamahagi ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. No? Ito napakalaga lang dyan. Jesus was the amazing grace that brought salvation to mankind. Yun ang napakahalaga natin sa grace dispensed to a thirsty world, no? Jesus was the amazing grace that brought salvation. Kaya sabi nga sa inyo, ito ang sumikat na awit na ito na amazing grace. No? Kasi Jesus was the amazing grace. Si Jesus talaga amazing grace. Kaya sabi nga sa inyo, kaya nung talagang tinuturo, pinapaawit itong amazing grace talagang, naku, sikat na sikat sila sa pag-awit ng amazing grace. Why? Kasi si Jesus talaga ay amazing grace, no? That brought salvation to mankind. Kaya yan ang napakalagang dapat natin na naunawaan dyan, ano? Kaya, yun nga, sabi ko nga sa inyo, no? Dahil sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, no? Ay talagang si Jesus talaga ang ating pinapahayag, no? Dahil sa biyaya, no? At talaga tayo ay talagang naligtas talaga, no? Kaya yun ang ating dapat kapigyan ng pansin. Tapos ito may
Kalawa nga, Jesus is not willing that any should perish, but all should come to repentance. No? It's not, si Jesus is not willing na yung perish ito yung na mapahamak, no? Hindi gusto ni Jesus na tayo mapahamak, no? But all should come to repentance. Magsisika na tayo, no? Pag meron tayong ginagawa na papahamak tayo, no? Ay, dapat talagang magsisi tayo. Pag may ginagawa ka na ikaw yung napapahama, anong gagawin mo? Magsisi ka. Yan ang napakalaga. Pag may ginagawa kang masama, anong gagawin mo? Kailangan kang magsisi. Yan ang napakalaga talaga. Kaya yan ang inaano ni Jesus na pag tayo ay talagang magdadalawang ito ay talagang dapat tayo talagang magsisisi sa ating mga ginagawang kapamakan para talagang tayo ay pagpalain talaga ng ating Panginoon. Hindi yung meron ko nang ginagawa na kapamakan pero bago ko magsisi napagpanan na agad. Pero kapag meron talagang, no, si Paris, kailangan talaga magsisi na talaga tayo. Yan ang napaka-alaga sa kapayagan ng Greek word, no? Talagang itong pinakamahalaga talaga sa ating buhay, no? Pag tayo ay yung ginagawang mapapahama, o anong nangyayari? May nagawa kang mga kapahamakan, anong gagawin mo? Kailan ka magsisisi? Ang napakalaga naman. Kasi pag may nagawa kang kapamakan, magsisi ka agad, papatawarin ka talaga agad ng Panginoon. Yun ang napakalaga na pag meron tayong ginawa talaga na masama, sisi lang talaga agad tayo. Patawarin talaga tayo agad ng ating Panginoon. Hindi yung patatagalin mo, yan ang ayaw ng ating Panginoon Diyos talaga, yan, no? Kaya hindi tayo papansinin talaga ng Panginoon. Kung may ginagawa kang masama, di ka agad nagsisisi. Nasisira talaga ang spiritual na buhay ko sa kanya. Ha? Dahil yan, ha? Kung meron tayong ginagawang masama, ay nakapahamakan, kailangan talaga natin, pagtiisan talaga natin yan. Magsisi kagad talaga tayo. Ano ba nalaman ng pagtitiis niya? Pero sabihin, pag nagsisi ka, tingin nyo, pag nagsisi ka sa lahat ng ginawa mo, no? Tingin nyo, madadama mo uli ang kaligayahan, kagalakan, no? Kasaya, kasiyahan, kalakasan ng buhay, ng katawan. Why? Pag nagsisi ka, kaya pag nagsisi talaga tayo sa ating ginawa dito sa atin ng Diyos, pag nagsisi ka, tingnan nyo, pag tinatawag tayo ng Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Yan, ha? Yan ang tandaan niyo yan. Ito naman sunod, Jesus is calling men and women who will go into the world to tell the gospel. Ayan. Tingnan nyo? Ito ang tinatawag ng Diyos sa mga babae at mga lalaki. Para para talagang gumanap ng pagtuli sa kaligtasan. No? Kaya lang, to tell the gospel. Ang gospel, anong gospel? Kaligtasan to, di ba? So, kaya napakalagahan, tinatawag ng Diyos ang mga babae at mga lalaki, no? Para ipahayag talaga, no? Sa libutan, ang kaligtasan, no? So, yan ang napakahalaga na tungkulin talaga natin, ha? Dahil yan, kasi hindi lang yung pastor ang hindi na magiging, no? Jesus is calling men and women. Men and women, hindi mo natin ang pastor dyan, no? Okay, so anyway, napakalaga lang kasi talaga dito. Alam niyo, pag nahanap ko yung ating Greek and Hebrew ko na hindi wala eh. Ito inaano ko lamang, yung unang talagang pagsusulat ko yung lumang notebook ko.
hinahanap ko talaga yung aking ano, pagka nahanap ko talaga yung maganda talaga ang mga ito. Kasi maganda talaga yung malaman natin sa Greek and Hebrew word talaga. No? Yun ang napakahalaga natin na maunawaan tungkol dito sa seven last word of Jesus on the cross. No? Okay, now ito naman. Ang-anim. It is finished. Yan. Ako talaga. It is finished. Nang ibig sabihin ito, dahil si Jesus ay napako na sa krus, ito na yung pang-anim na ipapahayag niya. It is finished. Na ibig sabihin, paid in full na, no? Ano ang full yan, no? Una, Jesus came to finish God's work of salvation. Yan. So, sabi ko nga sa inyo, no? Si Jesus ay talagang tinapos niya na talaga, no? Ang kaligtasan ng Diyos, ng gawain. Kaya ganyan gawain nito sa kaligtasan, no? So, kaya, di ba, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga taong tinawag sa kaligtasan ng Panginoon, no, ay talaga nagpapahayag din ng kaligtasan. Lalo na ang mga naging mga pastor, lalo na yung mga evangelist, no? Yan ang talagang hangarin talaga, no? Kaya, Jesus came to finish God's work of salvation. Kaya yan ang napakahalaga natin na si Jesus, no? Si Jesus ay napunta dito, tinapos niya na talaga, no? Ang gawain ng kaligtasan. Kaya nga yung mga disciples, no? Nung namatay na si Jesus at nabuhay na si Jesus, ano nangyari sa mga disciples? Naku, naging masipag sila, no? Sa paghahayag ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Di ba? Kaya talaga yung mga disciples, tambak talaga ang kanilang talagang napanalunan ng mga Kristiyano sa buong mundo, lalo na si Apostle Peter at si Apostle Paul. Di ba? Sila talaga yung talagang tinanggit sa Bible na nakatawag na maraming kaligtasan ng makasalanan. Di ba? Kaya why? Jesus came to finish God's work of salvation. No? Kaya dahil kay Jesus, no? Natapos niya na talaga ang gawain ng Diyos sa kaligtasan, no? Tingnan niyo, no? Kaya tayo na ngayon ng, di ba? Nung wala na si Jesus, akala natin, wala na, no? Sabi nga ng mga disciples, kung namatay na si Jesus, paano pa tayo ngayon? Sabi nga ng mga disciples, di ba? Kung namatay na si Jesus, no? Na-discourage yung mga disciples. Pero, nung nabuhay na mag-uwi si Jesus, o nabuhay na ulit si Jesus, anong nangyari sa mga disciples? Ayun! Tambak ang kanilang ginawang, no? Paghahayag ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya yan ang nasabi ko sa inyo, yan ang napakalaga namin na dapat natin na si Jesus ay natapos niya talagang gawain ng kaligtasan. Ikalawa naman, ito, Jesus came to pay the full penalty for our sins. Ayan, yung penalty na yan, yung parusa. No? Kaya, sabi nga sa inyo, si Jesus ay tinapos yung talaga yung parusa ng kaligtasan. Di ba? Ayan. Sino siya nakakaranas ng parusa sa kaligtasan? No? Pero talagang si Jesus ay talagang binayaran niya na talaga lahat yan. Kaya ayos na talaga yan. Kaya nasabi nga sa inyo, no? Yung penalty for our sin, tandaan niya, na yung parusa ng ating kasalanan, binayaran na talaga ng Panginoon niya ng kumpleto na yun. Kaya huwag na kayong mag-alala sa mga kasalanan, no? Yung parusa ng kasalanan, no? Kasi talagang binayaran na ng Panginoon ng kumpleto yun. Okay. Ito ang pinaka-mahalaga, no? Ang tatlo, the sacrifice of the body of Christ was once and for all. No? The sacrifice of the body of Christ was once and for all. Yung sakripisyo ng katawan ng ating Panginoon Jesus, di ba? Para sa lahat ng mga tao, no? Na kanya talaga ibigyan ng pansin.
Kaya yan ang napakahalaga na dapat ko sa inyo, no? Yung sakripisyo ng katawan ng ating Panginoong Jesus, no? Kasi siyempre nga naman, no? Sa kanyang ginawang paglilingkod sa mga tao tinuli sa kanya. Iba na huli, bakit ang gagalito? It is finished. Isabihin yan. No? Mamamatay na siya, binubuhay. Inahawag pa siya sa krus. Ganun. Pero yan ay talagang plano talaga ng Diyos yan sa kanya talaga. Kaya nga pinabayaan talaga siya. No? Pero ano ang magandang plano yan? Ito na yung pinakahuli. Ito ang pinakamagandang talaga. Ano na? No? Well, talagang mamamatay na talaga si Jesus, no? Father, into thy, dayan, dayan. Father, into thy hands I commend my spirit. No? Father, into thy hands I commend my spirit. No? Kaya, yan na. Mag-ano, sumuko na talaga si Jesus. So, mamatay na, no? So, ay nakalagay dyan, Christ died na. No? Pero ang purpose niya ay man live. No? Christ died and man live. No? Kaya ito napakahalaga lamang sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. No? Kaya ito talaga ang napakahalaga talaga sa kanyang pagkakapako sa krus talaga. No? Yung kanyang kamatayan na ito, no, ay alam naman natin, no, una. At Christ's death, no, the barrier between God and man was torn apart. So, ibig sabihin yung barrier na yan, yung hadlang, no, hadlang yan. No? Kamatayan ng ating Panginoon Diyos, no, yung hadlang ng Diyos at tao, no, ay talagang sinila natin. Sinila na talaga ng Panginoon yan. No? Yung mga hadlang ng Diyos sa tao, wala na yan. Sila na yan. Na ano na yan, no? Na kumbaga dahil sa pangatayan ng ating Panginoong Jesus. No? Ayan. Yung barrier ng God and man was torn apart. Na kaya sabihin, na-solve na yan sa lahat ng mga tao at mga sa ating Panginoong Diyos. No? So, ibig sabihin yan, no? Ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus ay pagpapala talaga ng Diyos, no? Sa lahat ng mga tao tatawagin sa kaligtasan. No? Kaya yan ang napakahalaga dapat natin maunawaan talaga sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. No? Now all people are able to approach God directly through Christ. No? All people are able to approach God directly. No? So, ang ibig sabihin niyan, kapag talaga tayo talaga ay approach ng ating Diyos, no? Diretso na tayo talaga, Kristo talaga. Yan ang napakahalaga natin na pag tayo ay talagang, di ba, pagka namatay na si Jesus at bumalik na sa langit, no? O ano nang binabanggit natin? Kasi ang Jesus Christ, di ba? Jesus Christ na, di ba? Kasi yung pangalan Jesus, talagang dito sa word, no? Pero, Christ, sa langit talaga yan. Pero ito, napakalaga dapat natin na maunawaan niyo dyan, no? God directly through Christ. Kaya, tandaan niyo yan, no? Ang dapat natin na bigyan ng malagang pansin, no? Sa pag-approach natin, no? Pag-alam talaga natin ng Diyos, no? Through Christ, no? Siguraduhin natin na talagang si Kristo talaga yung ating Diyos talaga. Yan ang, pero si Jesus Christ ay ginagamit na natin talaga, no? Para sa ating ginagawang pamumuhay, pagsunod, pananalig at paglilingkod, no? Kaya yan ang napakalagang dapat natin na maunawaan, no? Dahil namatay na si Jesus, yan ang pinahayag niya sa atin, no? Ang directing na tayo sa Diyos through Jesus Christ. Yun ang talagang
dapat natin matutulungan. Hindi yung, ay, namatay na si Jesus. Ano po, ay, natakot talaga mga disciples. Namatay na si Jesus, no? Alam nila, wala na. Hindi na sila ma-approach ang Diyos, no? Yan. Pero yan ang napakalaga. Now, people are able to approach God directly through Christ. Yan ang napakalaga natin na binabanggit, no? Okay, so ikatlo naman, Christ choose to die so that we might live. Kaya yan ang napakahalaga na namatay si Jesus, no? Hindi talaga nag siya mamatay, pero so that we might live. Yun ang napakahalaga. Ito rin sa ating pamumuhay sa Panginoon, di ba? Kaya sabi nga sa inyo, hindi ko nalimutan talaga ang Panginoon Diyos. Nung cute pa ako, 3 years old pa ako, pray na ako. Sabi nga ng mga ano, hindi raw nabago yung aking lupang katawan. Lalo na yung buko, lahat yung mga kapatid ko. Kalbo na, wala na mga buhok. Pero nalaman nila, yung aking buhok, safe pa rin talaga. Paano? Ang lupang katawan ko, safe pa rin. Pag nakita niyo yung buong katawan ko, ang linis ng buong katawan ko. Ang tuhod ko, linaw, kasi nga, 3 years old pa lang ako, nakaboot na ako, nagpe-pray na ako. No? Talagang, hindi talaga binago ng Panginoon ang ating buhay. Kasi nasabi natin yung Christ choose to die so that we might live. Yun ang napakahalaga. Diba? Hindi ako nagpa-doktor, hindi ako nagpamot. Wala ko talaga. Ang nagpa-hospital, wala na. Hanggang ngayon, safe pa rin. No? Yung nadadama ko talaga, no? Pamumuhay sa Panginoon, safe pa rin. Why? Kasi nga, yun ang napakahalaga dapat lamang natin na matutunan. No? Kaya sabi sa inyo, ang kaligtasan ay napakahalaga. Pero alam niyo, nang si Jesus ay nabuhay na maguli, no? Si Jesus ay nabuhay, no? O ano nangyari? Nagulat ang lahat ng mga disciples at lahat ng mga taong tinawag sa kaligtasan, no? Nung nabuhay na si Jesus at nang bumalik na talaga sa langit, ano nangyari na sa kanila? Yun, naging masikap, matapat na sila sa kanilang pangaral ng salita ng Diyos, na may kaligtasan, ang dami nilang napanalunan ng mga makasalanan. Kaya yun ang naging resulta talaga, no? Nang talagang ginawa ni Jesus, no? Sa sanlibutan. Pero itong mga disciples na ito ay talagang napakahalaga ng ginawang paglilingkod sa Panginoong Diyos dahil nga kay Jesus, no? Kaya tandaan niyo yan, tayo rin ay talagang dahil sa ating pamumuhay sa Panginoong Jesus, tingnan niyo, no, ang nangyayari nagaganap sa ating buhay, di ba? Kaya tayong lahat ay dapat na maging, no, excited talaga sa lahat ng ating ginagawang paglilingkod talaga sa Panginoong Diyos, no? Dahil alam, ito na marami na nagpapayag sa akin na basta raw itong taon daw nito, magra-rapture na raw talaga. Ibang inaano nila sa akin. Yung mga best friend ko sa Amerika, nabagit nila sa akin. No? Kaya ibig sabihin, magra-rapture na raw. Sabi ko naman sa kanila, okay lang, mahalaga lang ngayon, magna tayo ng tungkulin talaga sa Panginoon. Ano? Pero, itong pinabanggit ko sa inyo na talagang sa ating gagawin ginagawang pamumuhay sa Panginoon, lagi lang tayong manalangin. Yan ang napakahalaga lamang. No? Yung ating nilagang panalangin sa Panginoon. Ay, hindi good na, sabi nga sa inyo. Yung tungkulin ko kasi di pa ako nakakapunta ng Cubao eh. Yung last Sunday na eh. Dapat nasa Pangasinan ako eh. Para mag-preach. Pero sinabi nga ng pastor eh, magpahinga ka muna Bishop, kung kailan ka lang pwede, saka mula sabihin sa amin. Kaya marami kong pinag-i-invite talaga sa akin dahil alam nila na nagkasakit daw ako ng aking lupang katawan, no? Pero
nga sa inyo, sige, tingnan natin kung kailan pa ako talagang magsisimula talaga ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pero sabi nga sa inyo, ginagader ko lahat ang aking gagawin pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Pag talagang ito ay talagang maganap at mangyari na, ay huwag na rin talagang pinag-aandaan ko, hindi yung kaya, bayaan ko lang muna, okay lang. Wala naman palang invite sa akin. Pero, yung beto ko talaga yung namin natin ng mga preaching and teaching. No? Basta kayo sa akin ulit pangalan mga saglata. Nagaling ko yung lahat ng mga preaching and teaching materials ko pinili. At gusto yung magkaroon ng okay lang ninyo. Kaya makamahagin. Ang dami nun. Kaya sabi ko nga, dami ko pa ng mga kanong preaching and teaching materials na hindi ko pa nagagamit ito. Kasi pag ako nag-preach kasi, siyempre, pili ko lang yung ginagawang pangangaral. No? Pero dami ko talaga mga preaching, ginagawa ko na. So, ibig sabihin nito, na lamang ko lamang ng Diyos talaga ay pinagpala Panginoon ang inyong lingkod. Kasi sa lahat ng aming ginagawang pamumuhay, pagsunod ng pananalig, pagdito, ay ginagawang kasipagan talaga. No? Tingnan nyo, wala pa ng tweet ako. Nakakanta na ako, nagbabasa ng Bible. No? Nakakanta rin ako ng salita ng Diyos. Ganun, no? Tingnan nyo, hanggang ngayon. So, isabihin, kaya sabi nga siya, from youth to youth, isa na, ganun pa rin ang ginagawa ng tungkulin. Diba? Kaya, pagka punta kayo sa bahay namin, marinig nyo talaga yung aking ginagawa talaga na ginagampanan sa Panginoon. Na kumaawit ako, tapos nababasa ng Biblia, nagpe-pray, same. Kaya, yun ang napakahalaga. No? Nabibless talaga ang Panginoon, lalo na. Nang ginigising talaga ako ng Panginoon before 3 o'clock. Dahil sa aking ginagawang pakikipag-night sa manigas na panalangin. Siyempre yung 3 oras na ikip, nakabutak. So, walang epekto sa lumang katawan ko. Nakaluhod pa rin ako, nakatuhod. Kasi nga, ito ang talagang pinapaalala talaga ng Diyos sa akin. Ang tungkulin ko talaga sa Panginoon. Kaya yan ang napakahalaga na ginagampanan ng Diyos sa akin. Hindi na ako pinapabayaan talaga. Pero, dahil yan, lalo yung pagpapala ng Diyos financially sa lingkod, lalo sa Cubao, hindi lang ako balik dahil namin gusto mong bigay ng pera sa akin. Gusto ko lang talaga ng pera yun. Pag napunta ako ng Cubao, dami ng pera. Namin gusto magbigay sa akin talaga, kaya hindi ako nagpupunta. Kaya ako nagpupunta. Pero, ang pagpapala nila sa inyong lingkod ay talagang financial, no? Kaya nga, sabi ko sa inyo, kahit may pera ako, wala naman akong binibili, wala naman akong inaano. Sabi ko sa inyo, may pera man ako, hindi ko talaga pinaglilingkuran yung pera ko. Pero, dami kong tinutulungan. Yung pera, no? Okay, anyway, ito ang napakahalaga dapat natin nabigyan ng attention, no? Kung sa krus talaga ni Jesus, yan ang napakahalaga dapat natin na maunawaan lamang sa ating kaligtasan. Yan ang napakahalaga lamang ng pagkamatay ni Jesus sa krus, no? Yung kaligtasan natin. At yung mabuhay na si Jesus, ano naging mahalaga? Yung ating ngayong paghahayag ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Yan ang napakahalaga. No? Kaya yan ang nais natin bigyan ng attention ulit. Dahil yan ang talagang purpose ng ating ibang pang-araw. No? Kaya tayo na tayong lahat. Awitin lang natin ang amazing grace. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo. Yung amazing grace ba natin kompleto ba niya? Sige. Awitin natin kompleto yung amazing grace. Yan ang talagang kapayagan talaga, no? I said the last words, no? Jesus sa cross. Di natin yan, ha? Amazing grace, how
Salamat po sa lahat ng kabutihan ka ng tayo sa aming buhay, Panginoon. Hindi ka ng patuloy pag-amina ng aming naging mga pangailangan. Kaya masalamat ako sa pagtulong at siguro sa ang ginagawang pamumuhay po sa pananalig paglikom na namin sa aming masasasuyan. At sa patagumpay kami natin sa mga yung sa iyong magpagito. Masumpulan akong masikap na napapagawa ng aming mga tungkulin sa paglilingkod namin sa iyo. Kaya maraming salamat po Diyos. Sa kita, Panginoon, sa bayan, Panginoon, na ikaw napako sa puso sa amin. Ang dakilang tagapagligtas na ginagay sa amin ay nabigay mo na ang pakahalaga sa buhay ng lahat ng mga taong tinawag sa ligtasan. Alam namin na meron ka ng tinawagan, Panginoon, sa buhay nila. Pagkakarami silang napadalunan ng mga makasalanan, Panginoon. Dahil sa kalamang ang ginawa, Panginoon, sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Diyos, sa namin na nagagawin yung Panginoon sa aming buhay. Sa mga pag-aakot sa taon na pinag-ibigay, Panginoon, aming inaantin ng patuloy, Panginoon, na tulong na support, ang patuloy na pagtubay at pagtubay ko, na matagumpay mo at yung maaaring ginagawa, aming ginagawang pagbubuhay ko sa ating pag-ikot namin para sa ilalim ng Panginoon. Kaya pagpalain mo lalo na ang pag-aaming nature, Panginoon, maging mga culture churches na maging lahat ng mga iglesia kung saan basang Pilipinas maging sa buong mundo. Maraming salamat sa tagumpay na mga ginawang paghahanda sa pagsalubong sa maling pagpalay ng Panginoon. Kaya hinahagin ng pagpupok ng pagpapalay sa aming ginagawang paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kaya hinahagin pagpapalay sa amin. Financially, materially, physically, spiritually, sa lahat ng galing sa aming pag-ibig sa kasalukuyan. Kaya maraming salamat po Diyos. Kaya magkakaroon mo sa aming para sa ating pangalan. Kaya mapapalain ni Panginoon lahat ng mga pastor na sa mga iglesia ng sa Panginoon. Lalo sa aming major ng lahat ng mga daughter churches na Panginoon. Dahil namin patuloy na pagpapala niyo sa kanila ng ginagawang pangalan pagtuturo ng iyong mga salita. Pagbibigyan ng magandang tulungan, pagdating ko sa lahat ng mga tao pinili sa Panginoon. Kaya napagkaroon ng iyong mga salita. Kaya maraming inaangkin ang patuloy na pagpapala. Maraming salamat muli, Panginoon, na tumulong ng aming panalangin sa oras na ito. Alam mo, tinugunan sa pagkatigaw ng aming Diyos ng aming nangsalita. Alam mo na aming hilingin sa iyo kapangyarihan ng aming Jesus. Alam mo na tayo po namin kami. Kaya nakuntingin mo ng Diyos sa Panginoon sa iyo. Kaya salamat ako na yung patuloy na kapagpagan mo sa amin. Sa po yung sabat. Kasi ako may kalang sa mga ay masimpuan namin masikap na dapat. Nagpagawag ng napagtungkol namin sa pamumuhay, pagsunod, at panalagi at paglikod namin sa iyo. So, ibinabalik namin lahat ng kapagalan sa pangalan ni Jesus. Amen.